Ibang balita po muna tayo. Pagbibitiw po ni DOLE Secretary Rosalinda Baldos ang hiningi ngayon ng isang militanteng grupo na dismayado sa kakarampot o aumento ng mga manggagawa sa Kalakhang, Maynila. Depensa naman po ng kagawaran, sapat lang ang 10 pisong dagdag sahod, lalo pa at isinaalang-alang din ang kakayanan ng mga negosyanteng magpasweldo. Balita hatid ni Julius Segovia. Sa protesta muling idadaan ng kilusang Mayo 1 ang pagkadismaya sa 10 pisong aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Bukod saan nila ikakarampot na wage increase, marami pang labor issues ang hindi natutugunan ng gobyerno, gaya ng contractualization, pagkawala ng labor leaders at problema ng mga OFW. Kaya sa kanilang planong rally sa Martes sa harap ng Department of Labor and Employment, mananawagan daw ang KMU ng pagbibitiw sa pwesto ni DOLE Secretary Rosalinda Baldos. Kailangan ng umalis si Secretary Rosalinda Baldosa sa Department of Labor dahil wala naman siya talagang naibigay na tulong sa mga manggagawa. Misplaced yung kanilang panawagan kasi hindi naman si Kalihim Linda Baldos ang nagdesisyon noon kundi ang wage board. At yung wage board ay napaka-independent body yan. Ang mga manggagawa ay may kinatawan doon, dalawa. Ayon sa KMU, sa pag-aaral ng Ibon Foundation, 1,038 pesos kada araw ang cost of living o gastos ng isang empleyado na may 6 na miyembro ng pamilya. Malayo ang agwat nito sa kasulukuyang 426 pesos na minimum wage, kahit isama pang emergency cost of living allowance o ECOLA na 30 pesos at ang aprobadong 10 pisong dagdag sahod. Halos linggo-linggo tumataas ang petrolyo, tataas ang singil sa kuryente, sa tubig. Napakatindi na inaabot ng mga manggagawa dito sa National Capital Region. Bagay na sinang-ayunan ng isa sa mga dating consultants sa International Labor Organization. Pag bumili ka ng ulam, magkano? 25? Ano yung 10 piso na in-increase mo? Di ba? Wala din. Talagang hindi sasapat yon. Yung 10 piso na yon. Isang kwan lang yon eh. Isang pasahe lang yon. Hindi ka na makabalik. Pero dapat din naman daw maunawaan ng publiko na 3 partido ang nag-uusap sa isyu ng aumento sa sahod. Kapag sobrang laki ang binigay mo sa manggagawa, delikado ang profit, mag-exit ang employer. Kung masyado namang maliit, mag-aalisan sa iyo ang mga employee mo. So, delikado din ang industriya mo. Kung hindi naman matino ang gobyerno, hindi niya sinisinop yung perang nagsisirculate, napupunta lang sa isang panig or masyadong kukonte, aangat naman ang presyo ng bilihin, delikado silang dalawa. Sabi ng DOLE, dumaan naman sa mahabang konsultasyon ng petisyon para sa dagdag sahod bago ito inilabas. Ang problema, 95% raw ng negosyo sa Pilipinas ay mga small and medium enterprise. Kaya wala raw kakayahang magbigay ng higit sa 10 peso salary increase. Julius Segovia, GMA News.